Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po ulit ito, si Benz. Pasensya na po ulit, Kuya E, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time. Ikikwento ko po ang aking pakikipag-bijaks sa Messenger, Kuya E. Ako po yung tao na napaka-hardworking. Lagi po akong busy sa trabaho kahit nga po birthday ko ay nagtatrabaho po ako. Isang araw po ng linggo, araw ng pahinga. Kaya nasa kwarto lang po ako. Binuksan ko po ang phone ko at nakita ko sa Facebook ko na may nag-add friend sa akin. Tiningnan ko Kuya E kasi hindi ko maintindihan ang pangalan niya. Parang pansit ang pangalan niya. Kurikot. Pangalan. Tiningnan ko ang kanyang profile pero walang mukha o picture. Kaya naisip ko kung sinong taong to. Ang ginawa ko na lang Kuya E, inaccept ko po. Bakit mo naman inaccept? Kuya E, habang nagse-cellphone po ako Kuya E, nakahiga po ako sa higaan ko. Maya-maya ay may nag-video call sa akin. Sabi ko, sino tong nakita ko? Naku na, Kuya E ang pangalan niya. Ito yung inaccept ko kanina nung nakita ko isa palang Arabo na sobrang guwapo. Nag-hi siya sa akin at sinabing, "How are you?" Hindi ako nakapagsalita nun Kuya E dahil first time ko na i-video call ang taong hindi ko kilala na Arabo pa. Noon pa lang Kuya E, humahanga na ako sa mga Arabo dahil matatangkad at maraming bigote. At higit sa lahat ay guwapo. Mga katabing bahay namin ay mga Chinese, Bombay at Arabo kaya araw-araw kong nakikita sa tuwing pumapasok ako ng trabaho. Labis ang paghanga ko sa kanila dahil sobrang gwapo nila para sa akin. Kuya E, yun na nga, sabi niya sa akin, "How are you?" Sabi ko naman, "I'm fine. How are you too?" Sagot niya Kuya E, "I'm good." Dagdag niya pa Kuya E, "You like sex?" Nagulat ako Kuya E dahil wala pa akong experience sa ganun. Wala na akong nagawa kasi nagtanggal na siya ng kanyang damit hanggang sobrang napanganga ako sa kanya dahil sobrang ganda ng katawan, may abs pa Kuya E at mas napanganga ako sa kanyang paps na talaga namang may sobrang ipagmamalaki. Nag-init na rin ako Kuya E nang makita ko siguro dahil sobrang gwapo niya at sobrang laki pa talaga ng kanyang paps na sa tingin ko ay ganuebe ang haba. Malaki, mataba. Sobrang nael na rin ako Kuya E. Kaya sabi niya sa akin, "You like this?" Sabi ko naman, "Yes, I like your paps. So big and you're very handsome." Sabi ko sa kanya. Sagot niya Kuya E, "Thanks, you're so cute and handsome." Naku, inuto ka lang. Sagot ko Kuya E, "Thanks." Sabay sabi niya na, "Can I see your ass?" Kaya sinunod ko naman siya. Isa rin po masunurin. At tinanggal ko na nga ang aking boxer. Nakita niya ang aking likuran. Sabi niya sa akin, "Wow, your ass is beautiful." Sagot ko naman ay, "Thank you." Inuuto ka lang boy. Naku naman, ba't naman ganun? Yun na nga Kuya E, humiga na siya sa kama niya at nagsimula na mag-jacks. Sabi niya sa akin na finger ko daw ang butas ng aking likuran. Siguro dala na rin ng L, sinunod ko siya. At yun na nga, ang ginawa ko Kuya E ay sinundot ko ang aking butas na nasasarapan siya sa nakikita niya. Ako naman ay naliligayahan din sa nakikita ko na kanyang paps na may ipagmamalaki talaga. Maya-maya, sabi niya sa akin ay tumalikod daw ako, tumuwad. Tapos siya naman ay nakaluhod habang nagjajaks na parang dog style. Datingan namin. Hanggang nakikita niya na ganun na nga ang ginawa ko. Narinig ko na rin yung kanyang malakas na boses. Sabi niya sa akin, kainin ko raw ang gata. Ako naman ay sumunod sa kanya. Kunwari umanga ako habang nagjajak siya Kuya E at maya-maya ay sumabog na nga ang malabulkan sa dami ng
mga inilabas na lava. At pagod na pagod siya, Kuya E. Sabi niya sa akin, "Thanks baby, see you next time." Sabay kiss niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, "Welcome, okay, see you next time." Sabay kiss ha. Sabay pinatay na niya. Siyempre tapos na. Ako naman ay humiga ulit ako. Parang hindi ako makapaniwala sa nangyaring yun. Ako, dapat maniwala ka na. Pawisan ako, Kuya E, kahit hindi ako nagpasabog ng gatas. Pinagpawisan ako. Siguro sa init ng katawan or L na rin. Simula nun, Kuya E, ay hinahanap-hanap ko ng ganun. Lumipas ang araw, hinihintay ko siya na mag-chat sa akin. Pero walang message. Tapos na, syempre. Lumipas ang linggo buwan, walang chat sa akin. Sa isip ko, baka nakipag-video call lang siya sa iba. Tama yun, isa-isa lang. At hindi nagustuhan nung naka-video call niya. Pag-block siya binlock siya. Yung nasa isip ko, Kuya E, kaya naghanap ako ng Arabo sa Facebook at nakipag-video Bidjaks ako, Kuya E. Simula nun, nanap-hanap ko na yung ginagawa ko ng ganun. Iba-ibang lahi ang aking nakamit. Arabo, Indian, Jordan, Pakistan, Libya, Syrian, Egyptian, Lebanon, Iran, Iraq, Saudi, Dubai, London, Canada, Australia. Ganyan karaming lahi ang aking nakabidjaks. Masasabi kong bukod tangi ang mga Libya, Jordan at Pakistan dahil, Kuya E, sobrang laki ng mga paps nila. Malaki na nga ang paps nila, pogi pa. Dito ko rin nalaman na ang mga Indian ay mga supot lahat at ang mga puti ay supot din. Dito ko nalaman na hindi lahat ng Muslim ay lahat supot. Hindi po lahat, Kuya E, dahil marami akong naka-bidjaks na mga Libya ay lahat sila ay tuli at ang Jordan ay ganun din. Mga tuli sila, Kuya E, at ang laging ina-add sa Facebook ay mga army at pulis. Ewan ko ba, Kuya E, na-attract ako sa kanila. Ang ginagawa, inad ko sa FB at nagme-message ako sa messenger nila at nagsesend ng nude picture ko na nakahubad. Pinapakita ko ang aking likuran. Pag nag-message sila, ibig sabihin nun, gusto nila. Pag hindi nila gusto, binablock nila ako, Kuya E. Ganun lang, Kuya E, ang nangyayari gabi-gabi sa kwarto ko. Sana hindi ako mahusgahan ng mga nakikinig sa iyong channel. Para sa akin, okay na ang ganito kaysa makipag-SEX ako in person dahil takot ako. Why makipag-SEX in person? Dahil ayaw kong magkaroon ng HIV. Natatakot kasi ako, Kuya E, sa sakit. Hanggang dito muna, Kuya E. Sunod na kwento ko ay tungkol sa nakarelasyon ko na taga Libya. Salamat, Kuya E. God bless po. Bench. Natakot ka sa HIV pero hindi ka natakot dun sa mga sinesend mong mga picture. Yung iskandalo na idudulot sa'yo if ever na mag-send ka ng picture mo o kumalat yung picture mo, diba? So, yun. Pero anyways, yan kasi yung nagustuhan mo, ang dahilan mo para ay takot ka magka-HIV pero ang hindi mo inisip ay yung kahihiyan din na madudulot sa iyo if ever na kumalat o makalat yung mga pictures mo sa mga hindi tamang mga tao na nakasalamuha o nakachat mo na napakarami, no? At ngayon, kung may natutunan ba tayo sa kwento ni Bench, ayan, natutunan natin kung sino ba yung mga tuli at mga hindi. Anyway, Bench, maraming salamat sa iyo. Pasensya na, talagang hindi ko masasabi yung mga masaselang mga sinasabi mo dito sa kwento mo. Pero maraming salamat po muli sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.